Magandang araw sa inyong lahat. Narito na ang pinakabagong update sa lagay ng panahon ngayong araw ng Wednesday. Tumaas na ang posibilidad na maging isang ganap na bagyo ang low pressure system na matatagpuan sa hilagang bahagi ng bansa. Mahalagang bantayan ang galaw nito, lalo na kung magbabago ang direksyon habang lumalakas pa. Kung gusto mo naman lagi kang informed sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Ayon sa PAGASA, dalawang weather system ang nakakaapekto ngayon sa ating bansa, ang Intertropical Convergence Zone, ITCZ, sa Mindanao, at ang easterlies sa silangang bahagi ng Luzon at Visayas. Kasalukuyang nakita ang low pressure area sa layong 370 kilometers hilagang silangan ng Itbayat, Batanes. Kasabay nito, nasa labas pa rin ng Philippine Area of Responsibility ang severe tropical storm Fengshen na nasa layong 970 kilometers kanluran ng hilagang Luzon. Ito ay may lakas ng hangin na 95 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na umaabot hanggang 115 kilometers per hour. Kumikilos ito patimog kanluran sa bilis na 10 kilometers per hour. Dahil sa epekto ng ITCZ, makakaranas ng maulap na kalangitan at mga pag-ulan ang malaking bahagi ng Mindanao, Southern Leyte, Cebu, Bohol at Siquijor. Mataas ang posibilidad ng flash floods at landslides kaya mahalagang maging alerto lalo na sa mga flood-prone at landslide-prone areas. Sa Bicol Region, Eastern Visayas, Aurora at Quezon naman ay may bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may mga biglaang pag-ulan at thunderstorms dulot ng easterlies. Samantala sa Batanes ay may maulap na kalangitan na may mahihinang ulan dahil sa northeasterly wind flow. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, asahan ang localized thunderstorms tuwing hapon o gabi kaya't mas mainam pa ring maging alerto lalo na kung nakatira sa mababang lugar. Batay sa international weather models, ang low pressure system sa may Taiwan area ay may mataas na tsansang maging tropical cyclone sa loob ng susunod na 24 na oras. Dahil ito ay nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility, kapag naging isang ganap na bagyo, tatawagin itong Salome. Hindi tulad ng mga karaniwang bagyo na galing sa silangan na pahilagang galaw, inaasahang kikilos ito patimog kanluran dahil hinihila ng bagyong Fengshen sa labas ng PAR at ng hanging amihan na may parehong direksyon. Kung mananatili ang kasalukuyang galaw, maapektuhan ng sistemang ito ang Batanes at kalapit na mga lugar sa extreme northern Luzon. Hindi inaasahang magiging isang malakas na bagyo, ngunit sapat ito upang magdala ng pag-ulan at bugso ng hangin sa hilagang bahagi ng bansa. Posibleng hindi rin ito direktang tatama sa kalupaan at bahagyang dadaan lamang sa Ilocos Norte bago kumilos pa kanluran. Gayunpaman, dahil pabago-bago ang galaw ng ganitong mga sistema, kailangang manatiling alerto at nakatutok sa ating channel para sa update at pinakabagong impormasyon. Sa panahon ng ganitong weather pattern, ang maagap na paghahanda at tamang impormasyon ang pinakamabisang paraan upang mapanatiling ligtas ang bawat pamilya.